si Attorney Trixie dumating. Ayan. Kita nyo naman ha, mag-cover lang din daw sa tuluhan. Kaya na kasi ang mga famous mo eh. Grabe ko yun. Nakikigulo lang ako dito. Ang ano ko kasi... Hindi naman pipigilan. Pero Tony, ano po ba yung pagkakalam ninyo na ipapile nila kayo dyan? Anti-Graft and Corrupt Practices Act, may kasama pa yatang bribery. So, base dun sa, sa press conferences nila, ako yung i-interview. So, base dun sa, press conference nila, yung violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plus bribery, pursuant dun sa paggawa ng budget, ng 2025 budget. So, yun yung naabangan natin dito. Gusto ko kasi makita yung precise na charges, saka yung preliminary na evidence nila para makita natin. Pero ang maganda nito kasi sunod-sunod na yung mga kaso. So may pushback. Nag-umpisa of course at although hindi kaalyado namin sa politika, mga nag-file doon sa PhilHealth. After yung PhilHealth, ang filing on the market. After the budget, ang tatlong Supreme Court. Yung pangatlo ay doon sa amin, sa freedom of speech. Lahat ito, one way or another, related either sa administration ng BBM or dun sa Congress o yung interrelated na actions nila. Kasi walang magagawa ang presidente, involved talaga siya sa budget. Pagdating sa budget, siya yung last touch pipirma siya. He could actually have left it alone tapos maglalapse into law yun within 30 days without action. Pero pumirma siya. At sinabi pa niya kung sa isang na although may nakikita siyang mga problema, hindi niya pinirmahan pa rin niya. So in spite of what he saw as pinirmahan pa rin niya. Ang sinabi niya, meron siyang dito. Ang sinabi niya, yes, one of the biggest vetoes, number of vetoes or amounts of veto in history. This is one of the biggest budgets in history also, so it's not really saying everything, diba? Plus, he's trying to work out a way para mapuno yung mga budgets ng mga agencies na kinulang daw, according to him. Pero how can you do that kung ang laki-laki pa rin ang nilalagay rin sa ayuda? Bangkarote na nga daw, diba, ang PhilHealth. Ang daming mga agencies that have been offered only the barest minimum. Alam na natin yun. Pero lumalabas na malaki pa rin yung budget, saan nagpupunta po yung balance? So, with BBM, on the executive side, first-hand view ang executive, how the money is being spent, how the money is, yung kinikwento ni VP Inday Sara na mayroon siyang, merong mga nagbibigay ng malaking budget sa ahensya pero hindi pala. Hindi umano ng ilang mga miyembro sa legislature. So bumabaha. So aside from the three cases, the Supreme Court, ito na nga, yung case ng Citizen tapos kahiwalay yun, di ba? Dalawa pong cases. So yung mga yan, we see na nagpupushback na masyadong garapan yung nangyari, so they should have expected these cases to be filed no matter what. Plus, i-add nyo na dun po yung actions ng Congress with regards to the people, yung mga respondents, yung kaso namin. Yung impression na taong bayan sa acts ng mga kongresista at ng executive ay masyado ng garapan. So, we expect even more cases to be filed in the coming days. So, kitang-kita na masyado na they don't even care how they look. So, kaya nandito ko, gusto makita and also explain the way that you have been covering. Add na rin natin yung boses namin dito sa pinaglalaban ng mga nag-file. Because we can no longer be quiet. Ang pagsasalita at yung ginagawa ninyo po, yung pagpapahayag, ay mahalaga para sa balanse sa lipunan.
may check sa ating gobyerno. So I understand na minsan napipikon yung mga nasa gobyerno tungkol sa mga ginagawa natin, which explains yung, yung mga yung congressional investigation. Pero yun po yung nature talaga here on your side today. Yun nga, eventually, kasi dun sa Supreme Court kami yung petitionan. So dito naman yung soccer yung Thank you, ma'am. Attorney, reaction na lang po. Kasi po, ang original po pala nito ay sa artist prosecutor's office ng Quezon City. Bakit po nalipat po yata dito ang binig? Ano ba kayo? Hindi. The reason it's here is because of sila po ay government officials with certain salary grade na exclusive ang jurisdiction talaga ng ombudsman, lalong-lalo na in cases of graft and corruption. So talagang dito sa ombudsman ang jurisdiction niya. Posibleng yung bribery doon sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero yung violation ng RA 3019 will be exclusive to the ombudsman. Ayun, maraming salamat din sa Malacanang. Attorney, update po dun sa Supreme Court na sinampan niyo. Iniintay pa po natin. We don't really expect naman na mabilis kasi malaki ang docket ng Supreme Court, di ba? Ibig sabihin, kahit nagsampa kayo, pwede pa rin kayong ipatawag sa Congress. Yes, of course. Walang PRO. So without a PRO, pwede nila kami patawag. But that doesn't change our stand that yung pagpapatawag ay hindi po nakaayon sa saligang batas. Hindi nyo pa rin sisiputin. We will have to see. Wala pa naman pong patawag. Ang na-receive namin ay show cause order. Ano po mangyayari doon sa show cause order para sa inyong attorney? I-explain lang namin kung bakit wala na ito. So yun lang. Kanya-kanyang explanation. So yun. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat. Bakit nga pala hindi kayo tumakbo senador? Sayang naman. Kasi kahit paano, kailangan mo pa rin ng makinarya, kailangan mo pa rin ng pera. Tingnan niyo yung mga tumatakbo. Di ba? Para mas masaya kayo ngayon at masuporta na lang. Hindi na lang kasi ang suporta. Alam niyo yan? Tama. Halimbawa, pag sinusuportahan natin si Pilipinas o si dating Pangulong, ano yun expression yun ng pasasalamat lalo-lalo na sa dating Pangulo. Ang dami niyang nagawa para sa atin. Ano ba naman yung pagtanggol natin dun sa hindi mga makatarungan na paratang sa kanya. Gayon din kay Inday Sara kasi nakikita naman natin tuloy-tuloy lang talaga ang trabaho niya. Eto na nga ini-impeach na siya, tuloy pa rin ang trabaho. Saan kayo nakakita ng gano'n? So, ang feeling ko is kailangan ko talaga suportahan yung mga nakita natin na tunay na servisyo sa bayan. That's the least we can do for them. Kasi sa totoo lang, thankless job yung maging gobyerno eh. Ang daming nakatingin sa'yo, ang daming hindi mo pwedeng gawin. Konting mali sa ginagawa mo, may admin case ka, pwedeng may criminal case ka. Tapos, kitang-kita ka ng mga tao, and you have to keep explaining. So, kailangan yung transparency. So, sa gitna ng lahat nun, tuloy-tuloy pa rin sila. So, si PRD, all throughout his presidency, ang daming batikos. Pero ang dami pa rin natin naramdaman na servisyo. Pwede naman siyang magsabi na, ito binigay ko na sa inyo, budget na siya, di ba? May accomplishment na siya. Pero in all of the 6 years, nag-guide pa niya tayo out of the pandemic, parang ang liit na bagay na supportahan sila. Sana lahat din po na nakaramdam ng mas magaan na buhay sa panahon ng dating Pangulong Duterte at sa mga nakakakita doon sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho ni VP Inday, konting suporta at masasalamat na hindi nila hinihingi ito sila mismo wala silang hinihingi sa atin. Ako na lang yung nagsasabi, baka naman pwede natin ipakita at paramdam sa kanila yung kahit konting barya, konting sukli dun sa mga nagawa na nila sa atin. Pero ma'am, sa mga survey ko, maraming nagmamahal kay PRR. Oo naman. Maraming tingnan nyo nga yung backlash dun sa impeachment. Tingnan nyo naman ang social media. Ako, mga ibang mga kongresista, nagsasara sila ng comment section. So, dahil sobra ng nega. Naintindihan ko naman na nakakaba, tsaka masakit din yung mga salita. Ngayon pa man, sana naintindihan din nila na galit ang mga tao kung sakaling hindi nila na-consider yung lalim
narinig na galit, pagbabayaran din yan later on sa election. Ganun lang po yan. Yun nga pangganti daw nila ma'am sa survey na maghihiganti sila sa narating na election. Maghihiganti yung taong bayan sa narating na election. Oo, kasi karapatan natin. So ito yung tinatawag, isa sa mga political solution. So ang political solution po ay hindi tayo nagpa-file ng kaso dun sa ginawa nila. Well, merong iba, of course, magpa-file ng kaso. Pero ang ganti ng ordinaryong mamamayan ay sa eleksyon. So, ang hinihikayat ko, huwag pong kakalimutan, pagdating ng eleksyon sa 2025, lahat tayo mag-participate. At bantayan din po natin, since nag-vlog naman lahat kayo, bantayan natin yung mga lumalabas, hindi naman, nakikita naman natin may ibang mga nagpapandak ng mga exit interviews. So, bantayan din po natin yung mga nagsasabi kung ano yung binoto nila at tingnan natin kung nagtutugma. Also, bantayan din po natin yung mga TDS. Alam naman natin na marami tayo. So, alam din po natin yung outcome dito should reflect yung ating mga hinanaing at saka yung expressions natin. Ang hindi nila tanggal sa atin, ang DDS, totoo, hindi natin kailangan ng mga troll farms. No matter what they say, talagang solid ang DDS. Solid ang mga sumusuporta sa pamilyang Duterte. Solid ang sumusuporta sa dating Pangulo kay D.J. Rilay. So, pasalamat din po ako at active na active ulit kayo. Balik natin yung 2016 na. Yes. Yung 2016, may dayaan na yun eh. At least yun ang naririnig natin, di ba? Naririnig natin na may mga attempt ang kalaban ni PRD, ang yaman. Tapos incumbent, nakaupo. Yung sinusuportahan ng gobyerno yung kalaban ni PRD. But in spite of all that, tignan nyo, ang laki pa rin ang pala. Sa botante yun, sa taong bayan yun. Supporters nyo yun, tayo yun. So huwag nyo kakalimutan na yun. Nagawa na natin noon, gawin natin ulit. Pero ma'am, huwag natin kalimutan sa darating na eleksyon, iboboto natin ang no, huwag tayo bumoto ng yes para sa PI. Ay, oo, of course. No, yan talaga. No. Oo. Kakampi natin yung ma'am. Isisingit na ba daw nila? Oo, isisingit daw sa election okay, ma'am. so, sa sakaling isingit PI. People's Initiative, tandaan po natin, hindi tayo sang-ayon doon. Dahil baka minsan magising maging na lang parliamentary tayo. na ang konstitusyon natin pag nanalo yes. Pwede ba yun? Pwede. Actually, unconstitutional Sinabi ni siya, pero, BBM yan, isasama. Gusto, yun na nga eh. So, Gusto nilang ganyan. ang ibig sabihin lang nun ay sila mismo, yung Kongreso, si Speaker Martin at yung kanyang mga kasamahan doon ay magiging sila yung mag-decide sa pagbabago ng saligang batas. That's very dangerous. Kasi nakita na natin na isulong yung impeachment. Kahit galit ang mga tao, kahit hindi tayo sangayon, tutol tayo doon. Baka ganun din ang gawin nila sa People's Initiative. So kung may People's Initiative, vote no. No. No talaga. Kami nga unang noon humirit na nung nakita namin yung Ika maliit Nung una wala pang naniniwala eh. Kaya magkakatotoo. Ayun. Bye! Okay, magla-live na si Atty. Trixie guys. Ayan, maraming salamat kay Atty. Trixie.